Alam kong marami na sa inyo ang nakarinig ng issue na 'to, tungkol siyempre sa isa sa pinakasikat na P-pop group 'no, na kesyo nagparetoke daw at ayan naman, may mga bashers na naman na todo kuda online 'no. Pero ang tanong, bakit ba sila nambabash? Dahil ba sa inggit o sadya wala lang silang magawa sa buhay? Tara pag-usapan natin 'yan 'no. Unang-una sa lahat guys 'no, ang pagiging isang tanyag na tao 'no, hindi mo maiiwasan po talaga na marami kang bashers 'no, pero meron talagang mga bashers na talagang sadyang may masabi lang, may makuda lang 'no, for the clout, 'di ba 'no? O guys, hindi ko sinasabi 'to 'no, para pansinin pa yung bashers. Alam ko meron po sa inyo nagsasabi na dapat di ko na rin pinapansin yung mga ganitong bagay. Hindi guys, I'm here to educate those bashers po guys 'no, para ma-educate natin sila 'no. At the same time guys, bago nyo pa lang 'to panoorin 'tong video na 'to, na-report ko na po yung page na yun 'no. Napakaraming report na po ang aking ginawa. Diba? Kasi napaka-toxic naman talaga guys no. Kung kayo din naman siguro guys, I think pag nakita nyo naman yung mga ganong klaseng video, yung mga ganong klaseng mga papansin, no, I think i-report nyo rin. Lala kung nababash na po yung idol natin. Okay? Sige. So, ayon sa mga usapin, no, nagparetoke daw itong certain na tao na to guys, no. Certain na syempre, isa sa mga legend po talaga ng ating OPM music, no. So, una sa lahat guys, no, ano naman kung nagparetoke siya, di ba? Ano naman kung nagparetoke siya, di ba? Kasi yung mga tao guys, wala na lang talaga masabi guys, tandaan nyo, no. Yan nga, ano naman kung nagparetoke siya, no, lahat naman ng tao may karapatan na mag-improve ang sarili niya, no, physically, mentally, o emotionally. At kung yun ang magpapakasaya sa kanya, sino tayo para humusga, di ba? No? So, ang sa atin lang naman is, wag natin i-judge yung tao dahil dun siya masaya. No? Lagi natin tandaan na meron tayong mga bagay na iniisip na alam nating mas makakabuti sa sarili natin para mas maging confident enough tayo na humarap sa mga tao. No? Okay? Unang-una sa lahat guys, bakit nga ba nambabash ang mga bashers, no? Okay. Reason number 1, syempre, nandyan yung inggit. Guys, let's be real, no? Kung sino man yung tinutukoy niya or kung sino man yung binabash ng mga tao, no? Actually, hindi na ako mag-pinpoint ng tao, no? Usually, yung mga bashers, ina-atake nila yung mga sikat na tao, talentado, no? At the same time, yung mga tao na yun, sila pa yung, kung sino pa yung binabash nila, sila pa yung talented, sila pa yung mabait, sila pa yung humble, kahit sobrang sikat na po talaga sila, no? Kaya yung iba hindi matanggap na may taong ganung ka-bless, no? Kaya ang ending, binabash nila na lang nila kasi hindi nila kayang abutin yung level niya, no? So, easy to say, guys, no? Pag inggit, pikit, no? Di ba? May kasabihan ganun, guys, no? Okay? Reason number 2, seeking attention. Actually, guys, to be honest with you, no, yung iba gusto lang talaga nila mapansin, no? Alam nila na mainit ang pangalan ngayon, no, binabash nila, no? So, yun, kaya pag nag-comment sila ng masama or kung ano man, no, instant engagement po yan, maniwala kayo sa akin, no? Pero in reality, wala naman laman yung sinasabi nila, no? So, usually ganyan yung mga bashers, guys, no? Talagang nambabash lang sila na walang laman, no? As in, wala naman kung ano-ano, basta binibigay lang nila yung mga pwede nilang masabi sa mga bagay-bagay, no, na walang laman, yun lang po talaga yun, eh. Walang kalaman-laman po, no? Reason number 3, judgmental. Actually guys, no, sa panahon ngayon guys, napakarami na po talaga mga judgmental, no. Actually kahit di sa physical aspect po guys, no. May magawa ka lang isang bagay, yung actions mo, ma-judge ka na agad. Kahit minsan nga guys, believe me, kahit tumutulong ka sa mga tao, no, ma-judge ka na po guys, no. May mga ganyan klaseng bagay, no? Ma-judge ka na po agad, no? Tapos, sasabihin nila, ano ba naman yan? Poverty porn? May mga ganun pa sinasabi sila, guys. So, ano ba yung poverty porn? Para malaman nyo lang, no? Alam nyo yung mga... actually, hanggang ngayon, meron pa naman siya, no? Pero, dati kasi, guys, para nabash po yung mga taong tumutulong talaga sa mga... sa mga nakatira sa kalsada, yung walang permanent na tirahan, no? Ayun, no? Tumutulong sila, no? Tapos binibidyohan, no? Yung iba sinasabi, bakit hindi na lang nila tumulong ng walang video, no? Diba? So, usually kasi guys, no? Meron mga influencers na tumutulong dahil gusto nila makapag-influence pa sila. Kaya nga tinawag na influencers po, guys, no? Pero meron iba rin talaga, for the clout lang po talaga, no? Para sumikat sila, no? May mga ganun. Pero for me, guys, no? Yung mga tumutulong na yan, yung sa poverty porn na yan, no? Despite na kung ano man yung hangarin nila, no? Pero sa ganun siya na i-blur na lang nila yung mukha, no? Despite na kung ano man yung hangarin nila, no? Nakakatuwa pa rin kasi nakatulong sila sa kapwa Pilipino natin, no? Diba? Nakatulong sila, no? So, ito, balik tayo sa judgmental culture, guys, na topic. So, totoo lang nga, sa kultura natin, may mga tao talaga mabilis humusga. Yan, kapag may pagbabago sa itsura, agad retoke na agad sasabihin nila, no? Pero kapag foreign fans, no?
take note guys na kapag foreign fans, self-love lang daw, no? Kaya minsan double standard din po talaga yun, no? Diba? Ang nakainis dito guys, no? Ang mismong ating bansa, kung sino pa yung ating kababayan, binabash pa po natin, no? May mga ganyang klaseng bagay, no? Mas binabash pa po natin. Pero yung mga foreign artists, ba't hindi nila magawang i-bash? Diba? Ayun, hindi ko mag-guess. So, ba't mas binabash natin? Mas hinihilanan pa ba yung mga taong kababayan po natin, diba? Ayun yung isa sa mga nakakalungkot po talaga na realidad ng ating bansa po, no? Okay. So, ito. Syempre, ano ba ang message ko sa mga bashers, no? Okay? Kung ang dahilan ng pagbabago ng mukha niya, ng certain na person na yun, no? Let's go, no? Para mas maging confident siya sa sarili niya, wala tayong karapatan na i-down po siya, no? Okay, take note of that, no? Ang importante, hindi siya nagbago sa ugali, no? Humble pa rin, professional, at mahal pa rin niya ang fans, no? Yun ang dapat tularan, hindi dapat bastusin, no? Siyempre, hindi dapat bastusin, guys, no? So, irespeto natin, guys, kasi I'm pretty sure guys, alam niyo naman kung sino na po yung tinutukoy dito, no? Pero syempre, ang sa atin lang po guys, no? Panoorin niyo yung videos niya, or kung sino man yung binabash niyo, panoorin niyo yung videos niya before sa ngayon. Same na same pa rin po talaga, no? Ano ko yan, sobrang subaybayan ko yung kanyang evolution po talaga guys, yung growth niya guys po talaga, no? Despite na umangat po talaga siya sa buhay, nakilala siya dati, tamang ano lang kami nun tamang buraot. Pero ngayon, grabe na improve ito. Pero napaka-humble pa rin niya. Off-cam, kung paano siya makisama sa tao, no? Ganun pa rin po talaga siya, no? Yan. Lagi na tatandaan, guys, na despite na may struggle sa isang tao, may pinagdadaanan siya, or may ginawa man siya sa sarili niya, no? Sa kanya na lang po yun, no? Ang mahalaga is, hindi siya nakakasakit or nakatapak ng ibang tao, no? Okay. Ang totoong fan, guys, tandaan nyo, no? Marunong umintindi at sumuporta, no? Hindi yung basta nakikibash lang sa chismis, no? Kaya ikaw, kung fan ka ng P-pop guys, no? Tandaan, wag tayong maging dahilan ng negativity, no? Let's spread love, no hate. Lahat tayo syempre, or yung mga idol na yung mga taong binabash natin, no, deserves respect, no? Dahil kung tutusin, mas maraming napatunayan yung mga taong binabash nyo kaysa sa mga bumabatikos sa kanya, no? Ayan. So ayun guys, no, yun yung mga bagay na discuss ko sa inyo, no? I hope na kahit paano is naging informative ako sa inyo, may naiparating ako sa inyo mga bagay na alam natin na magiging lesson po sa mga bashers, no? Yung mga ganong klaseng bagay naman guys, no, alam kong sasabihin nyo, sana hindi ko na po in-open up yung ganitong topic. Pero guys, kailangan kasi natin minsan mag-speak out, no? Ulitin kasi ninyo, kailangan natin mag-speak out. Hindi pwedeng hayaan nyo na, no? Ako, ginagamit ko yung platform ko para mapag-educate ng mga tao. Kasi, kahit, alam ko, merong mga bashers talaga guys na kahit ano sabi mo, wala, sarado yung utak nila. Usually sila yung mga bashers guys na, sorry for the term, pero sila yung mga walang pangarap sa buhay, no? Ayun lang, for me, that's just my own opinion. Wala silang pangarap sa buhay, no? Naiinggit sila. Hindi nila kayang abutin yung naaabot ng kanilang binabash, no? At the same time, guys, for me, ito yung isa sa pinakasolid na dahilan, no? Gusto nila yung naaabot ng binabash nila, no? Gusto nila. Like, kunyari, ay, dapat ako yung nandyan Ay, hindi, ibabash ko to para maging magkasing level lang ulit kami, no? May mga ganong klaseng bashers, no? Nakakainis, nakakairita, pero let's be real guys, no? Hindi na mawala ang bashers sa mundo natin, no? Ang kailangan lang natin gawin is either tumahimik or mas mabuti kung i-educate po natin sila in a good way, no? Okay? So yan, ikaw ba? Ano masasabi mo sa issue na to guys, no? Actually hindi siya issue, no? Pero ano masasabi mo sa ganitong klaseng topic guys, no? Syempre comment kayo sa ba. Huwag niyo kalimutan syempre guys, no, na mag-leave a like yan. Nasa ulo ko pala. Leave a like, subscribe, and kind ring na notification bell para sa mga bagong videos ko, no? And kung gusto niyo, nagustuhan niyo po yung mga ganitong klaseng contents, no? Comment kayo down below, no? And syempre sundan natin yan. Kung ano pang mga contents ang gusto niyo i-topic natin, no? Yan. Maraming salamat guys. So this is Poy the Pet signing out. Peace. Bless you.